nagbigay sa amin nito. Napakaganda nito guys. Yan, sa lahat ng mga nagbabasa ng Bible, napakaganda nito. Trust in the Lord with all your heart. Kainaman niya pa, may magnetic pa siya. Meron pa isa. Yan yung mga napili ko. Grace, no? Saved by grace through faith. Ephesians chapter 2 verse 8. Ito yung nakakita ko pala pumunta sa konsyerto para sa Teflonic Muslim. Ito sa itong ginawa ko kundi nag-worship, pray, thanks to the Lord. So, worship and thanks to the Lord. So, kailangan talaga isuko sa sarili mo, sa Diyos, sa sarili mo kay Kristo. Kailangan mo isuko ang buhay mo para sa Diyos. At ito yung pumunta. So, yun. Pagkatas ko na kami nasubi niya. Nagbigay sa akin. So, yun yun. Yan, amen. So, sabi dito sa basahin naman natin ang mga kawikaan. Proverbs 2, verse 1 to 6. Sabi dito, anak ko, kung iyong tatanggapin ang aking mga salita at tatagayin mo ang aking mga utos, na anupat iyong ilim ang iyong pakinig sa kapunungan. At iilin mo ang iyong puso sa pag-unawa. O kung ikaw ay tatain ng pagpupulay, ang itataas mo ang iyong tinig sa pag-unawa. Kung iyong hahanapin siya na parang pilak, at sasalisikin mo siya parang kayamanang nagtatawag. Kung magkagayo iyong maunawaan ang pagkatakot sa Panginoon, at masusumpungan mo ang kaalaman ng Diyos, sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan. Sa kanyang bibig nanggagaling ang kaalaman at kaunawaan. Tatranslate natin sa mas mababaw na Tagalog kasi malalim na pagkatagalog na ito ay talikhaga kung tawagin. So ngayon, ibabaw natin, hindi tayo magbabasa sa magandang balita para mas lalo natin maunawaan ang pagkatagalog. Sabi dito sa Kawikaan chapter 2 verse 1 to 6. Aking anak, ang mga pangarap ko ay tingin mo, at aking mga utos, ingatan na at sundin mo. Ang pakinig mo'y ibalik sa wastong karunungan, at ito ay isipin ng iyong maunawaan. Pagsikapan mong hanapin ang tunay na kaalaman, kung unaway pilitin mong makita, at ito'y iyong mapupunan. Kung ito ay parang pilak na iyong mahanapin, at tulad na ginto ng iyong mininahin, malalaman mo kung ano ang hulugan ng paggalang at pagsunod kay Yahweh. At matatamo ang kaalaman tungkol sa Diyos, sapagkat si Yahweh ang nagkakaliot ng karunungan, sa bibig niya ang kaalaman, at unaway bumubukat. So, naintindihan po natin ng Tagalog na Tagalog po siya. Tagalog po siya, mga ka-Bible. So, ano po yung sinasabi ko dito? Ano po yung sinasabi ko ng Diyos sa atin? Kung tayo po sa ating mga sarili, hinahanap po natin siya na parang isang pilak. Parang naghahanap po tayo ng isang ginto. At kapag hinahanap po natin ito po ay ating matutuklasan. Kung matyaga po tayo naghahanap, yung ating hinahanap, pinimiti natin na mahanap siya sa ating mga buhay. So siya po ay magpaparanas sa atin. Magsabi niya nga, una sinabi niya, diba, anak ko, ang mga pangaral ko ay iyong dinggin. Parang sa ating mga magulang, dapat mga pangaral ng ating mga magulang, dinggin natin. Sumunod tayo sa mga utos, sa mga payo ng ating mga magulang, sa mga nakakatanda sa atin, makinig tayo. Even sa ating Panginoon Diyos, diba? Kapag tayo nagkaroon ng tunay na relasyon sa Kanya, makikinig tayo sa Kanya, sumusunod tayo sa Kanya, tumatanggap tayo ng Kanyang mga salita. The words of God are accept. Diba? Papatanggapin natin po sa ating mga sarili. Kasi ito ang daan upang tayo ay sumunod sa Kanyang kalooban at malaman natin ang Kanyang kalooban para sa ating mga buhay. Sabi niya dito, no? Aking mga utos, ingatan mo at sundin. Amen? Ingatan natin ang utos ng Diyos at sundin natin even sa ating mga magulang, sa mga nakakatanda sa atin. Sumunod tayo sa Kanya. How much the Lord, diba? Dapat sumunod din tayo sa ating Panginoon Diyos. Amen? Sabi pa nito, ang pakikinig mo ipalig sa wastong pangunawa. Ayan, at iyong maunawaan. Kapag yung ating mga isip, sinusunod natin ang salita ng Diyos, binabaling natin din yung ating mga isip, magkakaroon tayo ng pangunawa, magagandang pangunawa at malawak na pangunawa sa lahat ng bagay. Sikapin din natin na hanapin siya sa ating mga buhay. Sikapin natin na magkaroon ng tunay na relationship sa Kanya. At pag nangyari yun, sa bawat isa sa atin, magkakaroon tayo ng tunay relationship sa Diyos. Amen. Sasabi pa po niya rito, no? Sabi pa niya rito, kung ito ay parang pilak na iyong hanapin at tulad ng ginto na iyong miminahin, kapatid, matutuklasan mo siya. Matutuklasan mo siya sa Kanya, sa iyong buhay. Matutuklasan mo siya na kung sino siyang Diyos na sa iyo. Even na parang mga nawawala tayong bagay, hinahanap natin ito,
even sa Lord. Kapag sinikap natin na hanapin siya sa ating mga sarili, sa ating mga buhay, magkakaroon tayo ng tunay relationship sa Kanya at matutuklasan natin siya sa ating mga buhay na kung sino siyang Diyos na nagbibigay ng pag-asa sa atin, nagbibigay ng panibago, pag-asa sa ating mga buhay. Amen. Sabi pa rito, malalaman mo kung ano ang kahulugan ng paggalang at pagsunod kay Yahweh at matatamo ang kaalaman tungkol sa Diyos. Matutuklasan po natin na even sa ating mga magulang, dapat sumusunod tayo sa kanila, sa mga payo nila, dahil matutuklasan natin na ito mabuti kapag nandoon tayo na ilagay sa magandang sitwasyon na ito, kapag sumunod tayo sa kanila. Pero kapag hindi tayo sumunod sa kanila, hindi tayo nakinig sa kanila sa magandang payo nila sa atin, magkakaroon tayo ng miserabling buhay, magkakaroon tayo ng magulong pamumuhay, magkakaroon tayo ng hindi natin inaasahan ng malaking problema sa ating mga buhay. Even sa ating Diyos, may mga plano tayo, dapat ang Diyos muna. Sa Diyos muna natin ibigay kung ito ba'y nakabubuting plano para sa atin, kung ito ba ay maayos na plano para sa atin. So dapat sa Diyos muna natin lahat ng ating mga gagawin, mga plano, sa Diyos muna natin. Dahil si Lord ang kikilos at gagawa. Anak, sige, tuloy mo yan. Papagandahin natin yung plano mo, aayusin natin yan. So siya ang kikilos, siya ang magiging center ng iyong plano. Amen. Sabi dito, yan malalaman mo. Sabi dito, sapagkat si Yahweh ang nagkakaloob ng karunungan, sa bibig niya ang kaalaman at unaway bumubunga. So yun, sarili ko lang pong devotion to. So dito lang po ako nagpasa sa Bible. Kapag po sinunod natin ang Diyos sa ating mga buhay, magkakaroon tayo ng karunungan, unawa, kaalaman, ayan, makikita po natin yan na kung ito'y kalooban ng Lord para sa atin. Dahil sabi nga natin sa mga panalangin natin, Lord, with your knowledge and wisdom, sabi natin, and understanding. Lagi natin yung nag-praise Lord. Kasi yun naman talaga yung kailangan natin sa ating mga buhay. So yun ay sana meron tayong matutunan na kahit kaunti lang, self-devotion ko lang po ito. So yun nga, no, meron po ako nito. May nagbigay po na mga kabataan. Yan, so pinara po yan. Kainaman po nito, nilalagay siya dito. For example, Proverbs chapter 3 verse 5. Ayan, hanapin natin yung Proverbs chapter 3 verse 5. Proverbs chapter 3 verse 5. Sabi dito, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Ayan, trust in the Lord with all your heart. Sabi dikit natin dito. Tapat lang natin siya rito dito. Chapter 5 verse 5. Chapter 3 verse 5. So dito, magnetic na siya agad. So mayroon pa isa. Ito pa guys. Mayroon pa isa. Saved by grace through faith. Ephesians chapter 2 verse 8. Hanapin natin. Ephesians chapter 2 verse 8. Efeso chapter 2 verse 8. Hanapin natin. Ano yung sinasabi sa Efeso chapter 2 verse 8? Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito hindi sa inyong sarili. Ito ay kaloob ng Diyos. Yun ang saved by grace through faith. So hindi dahil sa atin, hindi kaloob ito ng Diyos. Kaya tayo ay naligtas mula sa kamatayan. Una pa lang tayo ay naligtas ng Diyos. Diba? Amen. Open na natin. Ganda kasi niya eh. Ganda kasi niya kaya ginawa ko ng video. Oh. Tingnan natin. Guys, tingnan nyo. Maganda niya. Ang cute. Nakudyutan ako. Magnetic siya. Magnetic. Hindi siya nahuhulog.